Paano kung lahat ng alam natin tungkol sa universo ay isang maginhawang bersyon lang ng realidad? Paano kung ang pinakamatitibay na batas ng kalawakan ay nakasalalay lang pala sa marurupok na palagay? Karaniwan nating iniisip na ang universo ay mauunawaan at mahuhulaan, na ang mga bituin ay may takdang pagsilang, ang mga galaksiya ay may patakaran, at ang bilis ng liwanag ay hindi malalampasan. Pero kapag tiningnan mong mabuti, ang dating larawan ay nababasag at nagkakapira-piraso. Ang makabagong teleskopyo ay hindi lang basta nagmamasid sa kalawakan, nagtatanong din ng mahihirap na tanong at minsan ay nakakakuha ng sagot na di kasya sa aklat-aralin o karaniwang pag-iisip. Higanting mga bituin, masyadong matatandang mga galaksya, imposibleng mga distansya at bilis na hindi pa handa ang sangkatauhan, hindi sa pisikal, hindi rin sa teknolohiya. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga hangganan ng laki, ng panahon at ng bilis, tungkol sa kung saan nagtatapos ang pag-unawa ng tao at nagsisimula ang tunay na kalawakan. Ang kalangitan na puno ng bituin ay isa sa mga pinakapopular na bagay na pinagmamasdan, lalo na ng mga nagmamahalan at mga astronomo. Kasabay nito, naglalaman ito ng maraming hiwaga dahil ang bilyon-bilyong kumikislap na tila alitap-tap ay malalaking bituin at buong galaksya. Kung mayroong isang alamat na tagapaglikha na lumikha ng universo, tiyak na mayroon siyang pagkahilig sa mga higante. Kapag lumampas ka sa hangganan ng daigdig, sa malamig at madilim na vacuum, makikita mo ang dambuhalang mga planeta at mga bituin na mas malaki ng maraming ulit kaysa sa araw. Pag-uusapan natin sila ngayon. Sa tulong ng teleskopyo, susubukan nating alisin ang kosmikong dilim at pagmasdan ng mas detalyado ang pinakamalalaking bituin sa malawak na kalawakan. Bago natin ibunyag ang listahan ng 5 pinakamalaki na ang mga sukat ay talagang kahanga-hanga, mabilis nating balikan ang mga katangian ng sarili nating bituin. Dahil lahat ay nakikilala sa paghahambing, ang araw, isang dilaw na duwende, ay kabilang sa pangunahing hanay ng mga bituin. Ang kabuuang haba ng buhay ng bituin ay 10 bilyong taon. Pero kalahati ng panahong iyon ay lumipas na, kaya may natitira pa tayong 5 bilyong taon. Ang diametro ng araw ay 1,391,000 kilometro. Ito ay 109 na beses na mas malaki kaysa sa Earth at 332,946 na beses ang masa nito kumpara sa Earth. Sa kasalukuyan, ang ating bituin kasama ang buong planetaryong sistema ay umiikot sa gitna ng Milky Way na nasa layong 26,000 light years mula rito. Kasabay nito, ang isang galactic year ay mga 250 milyong taon para sa atin. Kahanga-hanga totoo, pero gaano man kalaki at kainit ang ating bituin, ang kalawakan ay puno ng naglalagablab na mga halimaw na mas nakakatakot ang laki. Gusto mo bang makita sila mula sa ligtas na distansya? Kung ganoon, maghanda ka ng kuryosidad at tamang pagdududa. Tara na! Miyot Cephei, 5 pwesto. Magsimula tayo sa maliit. Kahit na itong sobrang higanting ito na nasa 5,255 na liwanag taon, ang layo sa parehong pangalan ng konstelasyon ay mahirap tawaging maliit. Ang bituin ay 1,420 na beses na mas malaki kaysa sa araw at 60,000 na beses na mas maliwanag kaysa rito. Kakaiba na ang temperatura ng ibabaw nito ay hindi lalampas sa 2,700 Kelvin, samantalang sa araw ay 5,700 at 80 Kelvin at ang radius ng Miyot Cephei ay 7 astronomical units. Kung mapalitan nito ang araw, lalamunin ng naglalagablab na Giena ang lahat ng planeta, pati Jupiter. Sabihin pa natin, kaya nitong lamunin ang 1,000,000 araw para lang maipakita ang laki ng bituin kumpara sa ating napakaliit na sukat. Isipin mo na lang na parang 4 na sentimetrong bola ng golf tayo, katabi ang magkadikit na 2 Golden Gate Bridge. Kayway ng Cygnus, 4 na pwesto. Kayway ng Cygnus ay umiikot sa layong 5,153 na light years mula sa araw. Ang hypergiant ay may sukat na 1,420 na radius ng ating bituin. Ngunit ito ay 25 beses na mas mabigat at 1,000,000 beses na mas maliwanag kaysa dito.
Mahirap isipin kung gaano ka hindi ka panipaniwala ang mga numerong ito. Kung sa araw nga lang ay di natin matingnan ng walang salamin. Kawanihan ng imigrasyon, 766 centavra. Kawanihan ng imigrasyon, X Strelsa at Westerland Isa, 26. Pangatlong pwesto. Tatlong higante mula sa iba't ibang konstelasyon ang nagbahagi ng karangalang tanso. Ang kawanihan ng imigrasyon 766 centavra o Henry Draper, 517, isang A na tinatawag din ay matatagpuan sa 12,000 na liwanag taon mula sa daigdig at ang radius nito ay 1,400. Bukod pa rito, ang kawanihan ng imigrasyon 766 centavra ay 39 na beses na mas mabigat kaysa sa ating bituin. Ang hyperhigante ay may mas maliit na kasama, ang Henry Draper 5,100 at 71B kung saan sila ay umiikot na parang magkayakap. Ang pangalawang kalahok ay Westerland, ika-26 ng Enero, isang pulang hyperhigante. Sa malayong konstelasyon ng altar, aabuti ng hindi bababa sa 11,000 at 500 na taong liwanag ang paglalakbay papunta roon. Ang pinakamababang bilang ng solar radius na kayang lamnan ng napakalaking bituin ay 1,530. Ang liwanag nito ay 380,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating pangunahing araw. At sa wakas, ang ikatlong bituin, si VX Sagittarius, isang pulang superhigante na matatagpuan 5,050 light years mula sa atin. Tinatayang kaya nitong lamunin ang mahigit sa 1,500 solar radius. At ang diametro ng halimaw na ito ay maaaring mas malaki pa kaysa sa lokal na asteroid belt ni RVV. Cepheus at WO, HG64. Pangalawang pwesto, Pilak. Ibinabahagi rin ito ng dalawang halimaw na ang laki ay mahirap maisip, ngunit ayon sa mga kalkulasyon ng mga astronomo, ito ay totoo, RV. Si Cepheus ay isang naglalagablab na bola ng apoy sa parehong konstelasyon ng may-ari ng ika-5 pwesto sa ating listahan. Bagaman ang bituin ay 11,500 taong liwanag ang layo mula sa daigdig, makikita mo pa rin ito gamit ang binoculars sa malinaw na gabi. Ang radius ng halimaw na ito ay 1,535, 1,535 na beses na mas malaki kaysa sa araw. Ang liwanag nito ay 625,000 na beses na mas maliwanag. Ang pangunahing katangian ng bagay na ito ay na si RV. Si Cepheus ay kasalukuyang lumilipad papunta sa atin sa bilis na 56 kilometro bawat segundo. Kung isasaalang-alang na ang hyperhigante ay magiging itim na butas sa dulo ng buhay nito, hindi ito magandang balita. Ang kanyang kapareha sa parehong posisyon, WO G64, ay matatagpuan ng napakalayo mula sa atin, nasa 163,000 na liwanag taon sa konstelasyon ng Gintong Isda. Ang radius ng bituin ay 1,540 beses ng araw. At sa ating sistema, tiyak na masasakop niya ang espasyo hanggang sa orbit ng Saturn dahil ang laki nito ay umaabot sa 2,785,000,000 kilometro. Ang WO 64 ay nagtatago ng maraming mga lihim o mas tama, mga kalansay sa aparador sa isang napakalaking ulap ng gas na may diametro na 3,000 at 1,000 liwanag taon. Sa loob nito, maaaring magtago ang isang buong sistemang planetaryo at hindi lang isa. Pero hindi magtatagal dahil pagkatapos ng mga 10,000 taon, sasabog ang higante at wawasakin ang lahat ng nasa paligid. Bay ng malaking aso at uwi ng kalasag, drum roll. At narito ang dalawang nangunguna. Ang unang bituin ay matatagpuan na medyo malapit sa 3,700 liwanag taon mula sa daigdig at ito ay mga 3 bilyong beses na mas malaki kaysa sa araw. Kaya kahit ang mga foto ng liwanag ay ilang oras bago makalibot sa naglalagablab at pumipintig na halimaw na ito. Ngayon, napapalibutan ng makapal na nebula ang bituin. At naniniwala ang mga siyentipiko na noon, si Vai ng malaking aso ay pangunahing sekwensya, ngunit mas malaki kaysa sa atin. Ang bigat nito ay mga 40 beses ng ating araw. Hinuhulaan na mamamatay ang bagay na ito makalipas ang 100,000 taon at ang hypernova ay magiging sobrang epic na ang mga gamma ray burst nito
ay tuluyang magpapawalang bisa sa buhay na selular sa bilyon-bilyong kilometro sa paligid. Buti na lang, hindi kasama ang solar system natin sa mapanganib na lugar na ito. At narito pa ang isa pang kalahok sa listahan ng mga ang huli para sa araw na ito, si Uvai Sheta. Ang bituin na ito ang pinakamalaking bagay na kilala natin. Matatagpuan ito sa 9,000 at 500 na light years mula sa daigdig at umaabot sa 1,000 at 700 hanggang 1,000 at 900 na solar radius. Maniwala ka, napakarami niyan. Sapat nang sabihin na sa dami, si Uvai Sheta ay 5 bilyong beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Kung siya ang nasa lugar ng araw, hindi sana tayo nagkaroon ng buhay. O kaya naman ay kailangang lumipat ang daigdig sa orbit ng Pluto o mas malayo pa. Sa panahon ng pinakamataas na liwanag, si Uvai Sheta ay 300 at 40,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw. Makikita siya gamit ang malakas na binoculars kahit natatakpan ng cosmic na alikabok ang malayong manlalakbay. Ngayon, tiyak na maiintindihan mo na ang kasabihang hindi lang ang liwanag na nakikita sa bintana dahil ang universo ay punong-puno ng mga bituin at higanting kumpol ng mga ito. Kaya siguradong patuloy pang babaguhin at dadagdagan ng mga astronomo ang listahang ito. Ano ang magiging reaksyon mo kung malaman mong patag ang daigdig? Paano ka kung lahat ng tao sa paligid ay nagsasalita ng di mo alam na wika? Gaano kalaki ang pagkabigla mo kung bigla kang mapunta sa ibang planeta? Totoo, mas panatag tayo kapag pamilyar ang sitwasyon, kaya karamihan ay ayaw ng pagbabago. Pero mukhang may malalaking pagbabagong parating na hindi natin maiiwasan. Ang tinutukoy dito ay ang mga natuklasan ng teleskopyong James Webb na biglaang nagpapabagsak sa mga batas na matagal nang naging pundasyon ng ating kosmolohiya. Ang James Webb Infrared Teleskopyo na kamakailan lang nagsimulang gumana ay agad nagulat sa siyentipikong komunidad. Nadiskubre nito ang ilang galaksi na masyadong matanda para sa kanilang pag-iral. At isa pa rito ay mas matanda kaysa sa malaking pagsabog. Sa prinsipyo, hindi maiisip kung batay sa mga tinatanggap na hypothesis. Ano ang maaaring idulot nito sa sangkatauhan at paano ito makakaapekto sa mga fundamental na batas na pinaniniwalaan natin hanggang ngayon? Ang teorya ng malaking pagsabog at batas ni Hubble ang matibay na pundasyon. Diyan nakabase ang marami sa ating pananaw tungkol sa makromundo sa paligid ng daigdig. Alam ng mga estudyante na ang malaking pagsabog ay nangyari 14 bilyong taon na ang nakalipas. Bago ito, may singularidad na sumabog at nagsimulang lumawak ang universo. Paglawak na nagpapatuloy hanggang ngayon. Pagkatapos, umiiral ang batas ni Hubble na tumutukoy sa pangkalahatang paglayo ng mga galaksya. Isa rin itong pangunahing batas ng kosmolohiya na nagpapaliwanag ng mismong paglawak ng universo. Ano ang ginawa ni James Webb? Tinangka niyang galawin at sirain ang pundasyong kinatatayuan ng ating astronomiya ngayon. Dahil hindi agad mabubuo ang malalaking maliwanag na galaksya na may metalikong bituin pagkatapos ng pagsabog, kaya nakakagulat ang natuklasan ng teleskopyo. Ayon sa modernong teorya, kailangang lumitaw muna ang mga bituin na gawa sa hidroheno na kapag sumabog, magbibigay ng materyales na kailangan sa pagbuo ng universo. Mula sa mga iyon dapat mabuo ang mas matatandang mga bituin at mga galaksya sa hinaharap. Paano mo ipapaliwanag ngayon ang katotohanang natuklasan ni James Webb, ang CIRS 2112? Ito ay isang ganap na hinog na kumpol ng mga bituin na nabuo makalipas ang 2.1 bilyong taon pagkatapos ng malaking pagsabog, na talagang imposible kung titingnan mo ang dami at istruktura nito. Ito ay isang spiral na galaksiya na may bar tulad ng daang gatas at halos 4 na bilyong beses ang laki ng masa kumpara sa araw. Akala mo ito na lahat ng natuklasan? Hindi pa, dahil mayroon pang galaksya na AZ-TAC, 71 na hugis dambuhalang patak na natuklasan ng teleskopyo noong Disyembre 2020. Inilagay ni Hubble ang ganitong galaksya sa hiwalay na grupong tinawag na madilim na galaksya. Naniniwala ang mga siyentipiko mula sa Universidad ng Texas sa Austin na ang natuklasang halimaw ay isang pabrika ng mga galaksya. Dahil tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga bituin sa loob ng AZ-TAC 71, tinatayang may hanggang 1,000 bagong bituin na ipinapanganak dito bawat taon.
Ngunit ang pinakakamanghamanghang tuklas ng teleskopyong James Webb ay naganap noong 2022. Ito ang kalawakan na JTES GS Z130. Ang bagay na ito ang pinakamalayo sa lahat ng natuklasan gamit ang optika mula sa mundo. Pinaniniwala ang nabuo ang kalawakan 10 hanggang 320 milyong taon matapos ang malaking pagsabog na tila imposible. Pero ang pagsabi ng kabaligtaran ay ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sarili mong mata at sa resulta ng tumpak na kagamitan. Ayon sa kinikilalang kosmolohikal na teorya, nagsimula ang aktibong pagbuo ng mga bituin mga 550 hanggang 800 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Oo, ito ay mga bagay sa kalangitan na gawa sa hydrogen. Walang usapan tungkol sa kumpol ng galaksya o bituing may metal. Narito ang isang buong galaksya na ayon sa edad nabuo bago pa ang madidilim na panahon, ang panahong wala pang mga bituin. Ngunit nananatili ang katotohanan. Ayon sa kagamitan ng teleskopyo, ang edad ng galaksya ay 13.6 bilyong liwanag taon. At kung isasaalang-alang ang paglawak ng universo, ito ay humigit kumulang 33.6 bilyong liwanag taon. Isang napakatandang edad, talagang imposibleng mangyari. Ayon sa Big Bang Theory, matatagpuan ang galaksya sa konstelasyon ng Pugon. May ilang astronomo na nagsasabing ito ay madilim na bituin na kasing bigat ng 1 milyong araw. Ano ang ibig sabihin nito? Kung James Webb Teleskopyo ay nakakita ng isang ganitong galaksya, maaaring nagkataon lang iyon, pero 3 na ay hindi na aksidente. Bukod pa rito, nakalimutan pa nating banggitin ang galaksya HD, isa sa konstelasyon ng Sektante at ang mata Z12. Sa ngayon, magkasama silang nasa unang pwesto, kasama si Jades GS Z130. Pinaniniwalaan na ang HD, isa ay maaaring tinitirhan ng mga unang henerasyon ng bituin na lumitaw pagkatapos ng malaking pagsabog, pero gaya ng sikat na meme, hindi ito sigurado. Ang Z12 ay malamang isang dwarf na galaksya, 60 beses na mas maliit ang diametro kaysa daang magatas. Pag-isipan ito. Kung pagbabatayan ang edad ng mga galaksya, lumalabas na nagsimula silang mabuo bago ang malaking pagsabog. Hindi ba ito pagsalungat sa mga kinikilalang teorya? Sa lahat ng teleskopyo na meron tayo sa ngayon, ang James Webb ang pinaka-advanced, lalo na pagdating sa optical system. Kaya wala talagang dahilan para hindi pagkatiwalaan ang mga datos nito. Pero alam mo, ang pinakakamangha-mangha at nakakatakot ay wala pang kahit isang teleskopyo sa mundo, mapalupa man o orbit, ang nakadiskubre ng mga batang galaksya o galaksya na may kaunting hydrogen na bituin sa kalawakan. Lahat ng mga bagay na ipinapadala sa atin ng mga optical na kagamitan, maging larawan o datos, ay ganap na nabuo, puno ng napakaraming mga bituin at napakakomplikado ng kanilang estruktura. Paano ipapaliwanag ang fenomenong ito ayon sa pamantayang kosmolohiya? Itatanong mo, bakit kailangang umasa rito? Hindi ba pwedeng subukang mag-isip ng isang ganap na bagong paliwanag? Hindi naman layunin ng pandaigdigang komunidad ng sayentipiko na gawin iyon. Nais lang nilang iangkop ang datos sa umiiral na teorya. Sa kabilang banda, maiintindihan mo rin sila dahil mas madaling sumira kaysa magtayo. Pero hindi dapat baliwalain ang halata. Kailangan pa ring magpaliwanag. Paano ipinapaliwanag ng siyentipiko ang pagkakaroon ng matatanda at buo ng galaksya sa mga lugar na hindi inaasahan? Ang unang paliwanag ay teorya ng biglaang pagbuo ng bituin, na layuning ipaliwanag ang paglitaw ng napakaliwanag ng mga bituin at galaksiya sa pinakailalim ng kalawakan. Sa kasong ito, tumulong ang simulasyon ng supercomputer at napag-alaman na sa simula ng panahon, madalas itong mangyari. Ang teorya ay nilikha upang ipaliwanag ang paglitaw ng mga bituin at galaksya. Ang teorya ay nilikha upang bigyang katwiran ang paglitaw ng masyadong maliwanag na mga bituin at galaksya. Ang teorya ay nilikha upang bigyang katwiran ang paglitaw ng maliwanag na mga bituin at galaksya. Hindi rin naman ngayon ang mga bituin na kumpol ay kalmado at matatag. Pero dati, hindi ito ganun. Iba ang nangyayari noon. Totoo, ginagamit ng astronomo ang sumabog na pagbuo ng bituin para sa maliliit na galaksya, tulad ng mga nalikha matapos ang kapanganakan ng universo. Dahil dito, sina Zalikhvatsky ay nagkonekta ng mga datos at napagpasyahan na ang liwanag ng sinaunang galaksya ay dulot ng mabilisang pagbuo ng mga bituin, hindi ng laki o dami ng mga ito. Kasama rito ang galaksya Messier 82, kung saan 10 beses na mas mabilis nabubuo ang mga bituin kaysa sa daang Milky.
Matatagpuan ito sa makapal na alikabok na ulap, ngunit ang bentahe ni James Webb ay ang kakayahan nitong magmasid gamit ang infrared. Ang ikalawang paliwanag ay ang pagtanda ng liwanag. Medyo kakaiba ang hipotesis na ito dahil tila sinasalungat nito ang batas ni Hubble tungkol sa paglawak ng universo, kung saan ang mga galaksya na lumalayo ay nasa pulang spectrum at ang mga papalapit ay nasa asul. Noong 1929 tinutulan ng pisikong si Fritz Zwicky ang mga konklusyon ni Hubble. Ayon sa kanya, tumatanda lang ang liwanag habang dumadaan sa universo kaya nagkakaroon ng pulang paglipat. Kung mas papasimplehin pa, ang mga photon ng liwanag ay nawawalan ng enerhiya dahil sa pagkalat nito sa kalawakan at epekto ng grabidad ng mga bagay na nadaanan nila. Dahil dito, iginiit ni Zwicky na hindi lumalawak at hindi gumagalaw ang universo. Matagal na nakatingga ang hipotesis na ito, pero ngayon nabigyan na uli ng pansin. Pasensya sa kalokohan. Isang Indianong siyentipiko, si Gupta, na nagtatrabaho sa Universidad sa Canada, ay pinagsama ang teorya ng pagtanda ng liwanag at paglawak ng universo. Pinagkasundo ang kanilang mga postulado. Ano ang resulta nito? Napagpasyahan ng astronomo na kung isasaalang-alang ang mga nabanggit na teorya, ang karamihan, ang pagsabog ay nangyari ng mas maaga pa, partikular na mahigit 26 bilyong taon na ang nakalipas. Ang liwanag na nakikita natin ngayon ay matagal na mula noong una itong lumabas. Ang ikatlong paliwanag ay ang teorya ng nagbabagong mga konstante ng kalikasan. Madali lang itong intindihin. Sinasabi nito na magkaiba ang mga batas ng maagang universo at ang mga batas ngayon. Ibig sabihin, ang mga konstanteng akala nating di nagbabago ay maaaring nagbago rin sa paglipas ng panahon. Dito, dapat ding banggitin ang binagong Newtonian dynamics o ang teoryang modified Newtonian dynamics. Sinubukan ni Israeli pisiko Mordecai Milgram ipaliwanag ang pag-ikot ng mga galaksya nang hindi isinama ang dark matter. Ayon sa ilang astronomo, nilalayo nitong ipaliwanag ang ilang hindi tugma sa pagitan ng ating batas at nakuhang datos. Nahikayat ka ba ng mga nabanggit na paliwanag at teorya? Napaisip ka ba tungkol sa teorya ng malaking pagsabog, batas ni Hubble, at iba pang mga kosmolohikal na postulado na matagal nang namamayani sa mundo ng agham? Kami, kung tutuusin, ay nalilito. Ang tanging konklusyon na maaari naming makuha mula sa sitwasyong ito ay lahat ng aming pinaniniwalaan ay kasalukuyang bumabagsak. Ang matitibay na tore ay gumuho, pundasyon lumulubog at palapag na babasag. Pinili ni James Webb ang wikang totoo na mahirap pagtalunan at ilagay sa maginhawang balangkas. Iminumungkahi naming maging tagamasid muna, maghanda ng popcorn at panoorin ang palabas sa kalawakan. Samantala, kukunin namin ang maiinit na katotohanan sa astrophysics para ihain sa inyo. Lahat ng mabuti sa inyo. Kung iniisip mong ang tao ang hari ng kalikasan at walang hangganan ang kanyang isipan, nagkakamali ka ng malaki. Ang bilis ng liwanag sa vacuum ay isa sa maraming hadlang na hanggang ngayon ay hindi pa nalalampasan ng kahit sinong tao. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok, mga 40,000 kilometro bawat oras. Iyan ang bilis ng mga astronaut ng misyon na Apollon 10. Siyempre, ilang siglo na ang nakalipas, ang ganitong bilis ay magdudulot ng malaking ingay. Pero ang makabagong sangkatauhan ay may ibang, mas ambisyosong layunin. Ano iyon? Itatanong mo, 1 bilyong kilometro bawat oras. Iyan mismo ang mga numerong nakatago sa sagradong pahayag na bilis ng liwanag. Sa ngayon, posible lang ito sa mga katang-isip na libro at computer program ng National Aeronautics and Space Administration. Kaugnay nito, abangan ang susunod na kabanata. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok Puti. Ang problema numero 1 ay ang bilis. Sa kasalukuyan, ang nakakatawang bilis na kayang maabot ng sangkatauhan ay magdadala, halimbawa, sa Voyager probe na kamakailan lang lumabas sa hangganan ng solar system, patungo sa medyo malapit na Aldebaran, o kahit sa pinakamalapit na bituin sa atin na Proxima Centauri na may layong mga 4.5 light years sa ganitong mga bilis. Hypothetically, si Dimatorsok ang gumawa ng mga subtitle. Hindi gagalaw ang teknolohiya ng daigdig sa libong henerasyon. Sa paghahambing, ang ion engine ay umaabot ng hanggang 56,000 kilometro kada oras sa ilang kondisyon. Ibig sabihin, aabutin ng 81,000 taon sa daigdig bago makarating ang barko na may ganitong makina sa Proxima Centauri. Sa panahong iyon, magpapalit ng 2,000
at 700 henerasyon sa daigdig. Kaya halos wala ng saysay ang ganitong paglalakbay. Sa kaso ng gravitational maneuver, ang pinakamataas na bilis ay maaaring umabot ng 200 at 40,000 kilometro kada oras na ilang porsyento lang ng bilis ng liwanag. Sa ganitong bilis, hanggang sa Proxima Centauri, ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok. Hindi ba nakaka-inspire, hindi ba? Pero kahit na ipagpalagay natin na may barko nang kayang lumipad sa bilis ng liwanag, medyo malungkot pa rin ang mga inaasahan. Para lang makalibot sa ating Milky Way. May diameter na 100,000 light years, ginawa ni Dimatorsok ang mga subtitle, aabutin ng libu-libong taon. Gaano katagal ang biyahe papuntang Andromeda na 2.5 milyong light years ang layo mula sa atin? Bukod pa rito, dapat nating isaalang-alang na nakikita natin ito kung paano ito noon, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Posibleng ngayon ay wala na ang galaksyang iyon. At ang natitira na lang mula sa nebula ay ang liwanag na umabot sa daigdig. Problema numero 2, ang paggawa ng isang sasakyang pangkalawakan na kahit papaano ay makakalapit sa bilis ng liwanag ay kasalukuyang ganap na imposible. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimatorsok. Ang matitinding puwersa na mararanasan ng shuttle sa malalim na kalawakan ay mangangailangan ng sobrang tibay na mga materyales, hindi kapani-paniwalang laki at revolusyonaryong bagong uri ng gasolina. Halimbawa, kung thermonuclear reactions ang gagamitin, kailangan kasing laki ng maliit na planeta at kasing bigat ng buwan ang sasakyang pangkalawakan, puno pa ng delikadong gasolina. Mahirap buuin ang ganitong halimaw, mga subtitle ni Dimatorsok. Imposibleng gawin ito sa daigdig. Kung papabilisin ang maliit na shuttle sa bilis ng liwanag, kakailanganin ng enerhiyang kasing dami ng lahat ng nalilikha ng enerhiya sa daigdig sa isang buwan. Tinutukoy ng mga siyentipiko kung pwedeng gawing gasolina ang antimatter. Ang makinang ito ay kayang pabilisin ang sasakyang pangkalawakan hanggang 70% ng bilis ng liwanag. Pero sa kasong ito, mas marami pang issue. Una sa lahat, ang proseso ng anihilasyon, ang pagbangga ng materya at antimatter ay naglalabas ng napakaraming radyasyon. Walang buhay ang makakaligtas sa barkong ito. Bukod dito, delikado ang pag-iimbak ng ganitong gasolina. Kahit kaunting kontak sa barko, tiyak na may sakuna. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimatorsok. Masyadong magastos ang prosesong ito at napakaikli ng resulta. Ang 1 miligramo ng positrons ay nagkakahalaga ng $25 milyong at tumatagal lamang ng mga 20 minuto. May mga desperadong siyentipiko pa ring binibisita ng mga subtitle na nilikha ni Dimatorsok. Ang mga tao sa loob ng asteroid ay maglalakbay ng maraming dekada patungo sa pinakamalapit na bituin habang umiikot ito sa sariling axis sa kalawakan. Ngunit may panganib na sa pagdaan ng 1,000 taon, makalimutan ng tao ang dahilan, patutunguhan, at tunay nilang pagkakakilanlan. Ang kwento ng paglalakbay sa bituin ay magiging alamat na lang. Problema numero 3, malupit ang kalawakan. Hindi talaga walang laman ang vacuum. Tulad ng mga likes sa video, ang subtitles ay gawa ni Dimatorsok. Ang bilis ay maaaring maging mapanganib sa intergalactic na biyahero. Kahit sa 20% ng bilis ng liwanag, matindi pa ring tatama sa barko ang mga atom ng hydrogen at cosmic dust. At ang bilis ng liwanag ay siguradong sisira at papatay sa barko at tripulante. Ang lakas ng tama ay parang beam ng proton na pinabilis sa Hadron Collider. Walang material ang makakatagal sa ganitong mga atake, kahit sa teorya o hinuha. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok gamit ang radyasyon. Pero ang kalasag ay dapat daan-daang metro ang kapal at may bigat na ilang daang tonelada. Lahat ng alam natin tungkol sa mundong ito, maaga o huli ay nagtatapos. Kaligayahan, pagdurusa, pag-ibig, mahabang paglalakbay, kawili-wiling paglalakbay, buhay ng tao, ang bidyong ito at ang napakalaking universo. Pero sandali, tungkol sa huli, mukhang nagkakamali tayo. O hindi ba? Marami ng tanong ng sangkatauhan ang nasagot ng astronomiya. Dahil sa agham na ito, nalaman natin na bilog ang daigdig. Ang araw ay isang napakalaking mainit na bola at may bilyon-bilyong katulad nitong mga bituin sa kalawakan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga siyentipiko kung may hangganan nga ba ang universo. Nagiging pagninilay na lang ang astronomiya dito. Ngunit nakakagulat pa rin ito sa mga hindi handa ang isip. Simulan mo sa pag-isip, ano ang walang hanggan? Sa kaso ng universo, ibig sabihin nito
na ni ang sukat, ni ang bigat, ni ang tagal ng pag-iral nito ay hindi kayang ipahayag ng kahit anong numero, kahit gaano pa ito kalaki. Sa tradisyonal na kosmolohiya, may dalawang mahalagang kung. Kung ang makrokosmos ay may hangganan, hindi ito maaaring manatili sa isang matatag na kalagayan. Ang universo ay alinman sa liliit o lalawak na siyang nasasaksihan natin ngayon. Pangalawa, kung ang espasyo ay walang hanggan, lahat ng mga aksyong ito ay nawawala ng saysay. At paano na tayo mabubuhay kasama nito? Dahil sa mga kosmolohikal na postulado, seryosong nahati ang opinyon ng mga siyentipiko. Banggitin natin ang pinakapopular sa mga ito. Unang teorya, hanapin mo ang iyong kopya. Magsimula tayo sa pinaka hindi ka panipaniwala. Ipagpalagay natin na ang universo ay walang hanggan. Kung ganoon, automatikong papasok ang susunod na batas. Ang totoo, sa isang tiyak na dami ng espasyo, may hangganan lang ang bilang ng mga partikulo at mga kombinasyon nito. Halimbawa, sa nasusubaybayang universo, mga 10 sa ika-80 na antas ang bilang ng mga ito. Napakalaki ng bilang na ito na hindi mo ito maisusulat gamit ang lahat ng lapis na mayroon sa mundo. Pero hindi pa iyon ang hangganan. Kapag mas lumalim ka pa sa kalawakan, dadami pa ang bilang ng mga kombinasyon. Pero muli, hanggang sa isang tiyak na hangganan lang. At kapag, sa madaling salita, nalampasan na ang hangganan, mas madalas nang mapapansin ng manlalakbay ang mga pamilyar na lugar na parang nakita na niya noon. Hanggang sa tuluyan ng matagpuan ng tao ang isang duplicate ng solar system ng daigdig at sa huli ang kanyang sariling kopya. At ito na ang pinaka hindi ka panipaniwala na maaaring mangyari sa space-time continuum. Ibig sabihin ba nito ay may hangganan ang universo? Malamang oo, sasabihin sa iyo ng maraming ortodoksong astronomo. Mas maginhawa kasi ang kalagayan ng pagiging sarado dahil hindi nito ginugulo ang mga batas ng pisika. Bersyon 2. Mahalaga ang laki. Matagal nang hinahanap ng mga siyentipiko ang ebidensya kung may hangganan ang universo. Ngunit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Ganito ang lohika ng paghahanap. Kung ang espasyo ay sarado, kung magmamasid ka ng mabuti, makakakita ka ng magkaparehong lokasyon sa magkabilang dulo ng kalangitan. Kahit gaano katagal magmasid ang astronomo, wala talaga silang nakikitang ganitong pagkakapareho. Sa kasalukuyan, ang lapad ng universo dahil sa patuloy na paglawak ay nasa 70%. Maaaring ito ay maliit na bahagi lamang, pero ito lang ang kaya nating masilip. Kung susukatin ito sa kilometro, makakakuha tayo ng hindi masukat at napakalayong distansya, at ang nakakagulat, sa kahit anong kalawakan o nebula sa buong nasasaklawang bahagi, wala kang makikitang nag-uulit na bahagi. Ang katotohanan ito ay nagpapahiwatig na ang universo ay hindi sarado, pero magiging tama lang ang pahayag na ito kung ang sukat nito ayon sa pamantayang astronomical ay hindi kalakihan. Ayon dito, may grupo ng astronomong matiyagang naninindigan sa ideya ng walang hangganang universo. I-multiply mo ang ikatlong palagay sa milyon-milyon, pero hindi, ayon sa isa pang pangkat ng mga siyentipiko. Sarado ito. Subukan nating bigyang katwiran din ang opinyong ito. Alam natin na habang mas malayo ang tanaw natin sa kalawakan, mas matanda ang mga lugar na nakikita natin. At nakikita natin sila hindi kung ano na sila ngayon, kundi kung ano sila libo, milyon, at kahit bilyong taon na ang nakalipas. Pero bukod sa mga bituin, galaksya, at mga ulap ng gas, pinag-aaralan ng mga astronomo sa Ukraina ang sinaunang liwanag ng universo na tinatawag na cosmicong microwave background. Nakakodigo dito ang napakaraming impormasyon. Partikular, ang mga fluktuasyon nito ang tumulong upang matukoy na ang mundo sa paligid natin ay isang ganap na patag na espasyo. Naniniwala ang mga taga-suporta ng teoryang ito na may hangganan ang universo. Ngunit napakalaki ng estruktura kaya hindi natin matukoy kung paano at saan ito nagsasara. Tinatayang ito ay hindi bababa sa 250 beses na mas malaki kaysa sa espasyong kayang obserbahan ng sangkatauhan.
Nagiging napakalaki ng bilang na hindi bababa sa 11 trilyong liwanag taon sa alinmang direksyon, at ito ay ayon pa lang sa pinakakonserbatibong pagtataya. Ang ating napakaliit na sukat ay hindi maikukumpara sa ganitong kalakihan. Kaya naman hindi kayang makita ng mga tao ang tunay na kalagayan at maunawaan ang hangganan ng megastruktura. Humihingi ng salita ang National Aeronautics and Space Administration. Kinumpirma ng mga espesyalista mula sa National Aeronautics and Space Administration ang teorya ng limitadong sukat ng universo. Ngunit nilalapitan nila ang pagpapatunay nito mula sa ibang pananaw. Naging interesado rin sila sa mga pag-alon nito. Maingat na pinag-aralan ang datos na nakuha mula sa Amerikanong probe na Wilkinson Microwave Anisotropy Probe at natuklasan na sa malakihang pagsukat, halos walang fluktuasyon sa microwave background. Ipinapahiwatig nito hindi lang na may hangganan ang universo, kundi pinatutunayan din na ito ay medyo maliit. Ibig sabihin, hindi ito trilyong liwanag taon, kundi nasa 70 bilyon lang. Sa makatuwid, sa ganito kasarado at maliit na espasyo sa pamantayan ng makromundo, hindi talaga pwedeng magkaroon ng malalawak na fluktuasyon. Malinaw na umuunlad ang siyentipikong pluralismo at hindi natin alam kung ano pa ang maiisip ng mga siyentipiko. Hindi nagbibigay ng sapat na pagkakataon ang mga hypothesis na ito para malaman kung alin ang tama o pinakamalapit sa katotohanan. Sa ngayon, ang tanong tungkol sa hangganan ng universo ay bahagyang kahalintulad ng retorikal na palaisipan tungkol sa itlog at manok. Sa pagsusuri ng mga pinakapopular na hypothesis, masasabi na karamihan ay mas naaakit pa rin sa mas pamilyar na ideya ng may hangganang estruktura. Maaaring may sarili kayong mga ideya kung paano maaaring magmukhang may hangganan ang universo. Ibahagi ninyo sa mga komento kung paano ninyo ito naiisip. Isang higanting saradong torus, bote ni Klein, Mobius loop, o baka naman mas kamangha-manghang anyo pa. At huwag ninyong kalimutan ang pag-like, pag-share at ang mahiwagang kampanilya para kayo ang unang makakatanggap ng mga update mula sa channel ni Hibol.